Ah, bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit. Sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, pongan. Eh siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Ang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pruweba ka na eh. Nakuha niyo ako? Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin niyo sa akin, paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened, naka 6 years po sa kumpanyang yon. I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa kumpanyang yon. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang. At least may idea lang ko kayo, ano pinanggalingan ng may-ari. Nag-join ako sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ako doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ako naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Tutuho yun. Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, ano ngayon? Hindi ko naman mamayabang yun. Ano? Sinasabi ko sa inyo na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanyang yun, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo kung first timer kayo. Ang tumatak mo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama rin. Tama. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Ha? Mga kaibigan, sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oo. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Next question nyo. Alam mo na lang sa sara. Sali ka pa rin na sali. Nagsasara naman lahat na sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ng puhunan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, mahirap yan eh. Para sa akin ito ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Di ba? Iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, di ba? Tumatawa din, tama ba ako? O, sino nasasalita? Ako, sino napapagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo. Mag-iimbita ako, papalakpakin lang. Sasabihin mo sa akin, mahirap. Subukan mo ng negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat. Pati logistics, iisipin mo. Kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbita lang, papalakpak ko, yeah! Pag sumali, yeah! Diba? Tama? Oh. Sabihin niya sa akin, kung hindi sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari, we've decided, convince ko kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho, network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Hindi na ho dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali. Anong itsura ngayon? Isa lang sinasabi niya, sali ka dito, maganda to. After 1 year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After 1 year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado na. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay niyo, reaction ng mga kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, yan naman si networking! Tama? Kaya pag ikaw, member ka, masusunod ka talaga eh. Ayoko na networking. Kinahihiya ka naman kaibigan mo minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami. May pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad ng galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umaten kayo ng seminar,
Puro nakapostura ho. Formal attire ho. Napakaganda. Pag sa networking, believe sila. Dito hindi ho. Diba? Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin. Bakit tayo sali sa kumpanya nagsasara? We've decided, August of 2005, sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea, August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanyang pinalaki. Marami nagsara. Sino naipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo ng imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Sino napahiya? Di tayo nag-iimbita. Nakuha niyo ako? So, pag-aralan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So, we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Nakuha niyo ako? Mga kaibigan, naghanap kami ng produkto. Hindi ko na-explain product. Na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, kinuha namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drug? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun na nga ho Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user, pwede maging pusher. O para maintindihan nyo, sino kumikita? Yung user o pusher? Pusher. Anong user? User ka, no? Bakit, kaibigan? Kaya pag kayo, member dito, may nagtanong sa inyo ang trabaho mo, sabihin nyo, pusher. Pag tinanong, anong pinupost mo? Nakakabaliw. C24/7. Mga kaibigan, now, ayoko na pahabahin pa. Pag-usapan natin, paano naman kikita? Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ho dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat ho, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit yung iba di nagtataas ng kamay. Hindi ko rin alam kung natanong na ito. Pero alam niyo ho, I've been doing this for the past 12 years. Isa lang ho sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, tuwing tatanong yung tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa atin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyaan. Uulitin ko ho yung tanong ko. May pag-asa pa yung hindi nagtataas. Sino ho dito gustong yumaman? Mga kaibigan, masarap po ba may pera? Yes! Diba? Alam niyo, wag ho kayo mayabangan sa akin. Pero sanay ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko ho. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louie, pakipipe nga yung sakyan, aalis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alin ba sa mga sakyan niyo ipiprepare namin? Alam niyo ho, baka nayayabangan ho kayo, alam niyo ho, iba ho talaga may sakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikaw ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka. Mangarap ho kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O, tinan niyo ito maigi. Paano kung may anak ka? Fresh graduate.